Samantala, simula bukas ay mahigpit nang ipatutupad ng MMDA ang 60 km/h na speed limit sa tinaguriang Killer Highway, ang Commonwealth Avenue sa Quezon City. Ano naman kaya ang parusang kakaharapin ng mga lalabag na motorista? Alamin sa report ng saksing si Sherry Ann Torres. Pinakamalaking highway sa buong Metro Manila ang Commonwealth Avenue. Pero para sa ilan, mas kilala ito bilang Killer Highway. Noong 2010 lang ayon sa MMDA, 21 ang binawian ng buhay sa halos 1,000 aksidenteng naitala sa tinaguriang Killer Highway. Ang dahilan? Ang walang habas na karera ng mga sasakyan sa malalapad na kalsada ng Commonwealth Avenue. Pero simula bukas, ibang Commonwealth Avenue na raw ang madadaanan ng mga motorista. Hanggang 60 km/h na lang kasi ang papayagang bilis ng mga sasakyan dito. Kaugnay niya, maglalagay na ng mga signage sa highway para ipaalala na bawal na ang pagharurot dito. Meron na ring CCTV camera at taga-record ng takbo ng mga sasakyan at radar guns na tutukoy kung aling sasakyan lumalabag sa speed limit. 1,200 pesos ang multa ng mahuhuling lalabas sa 60 kph o kaya lalabas sa kanyang linya. Ang 3 beses mahuhuli, tanggal ang lisensya. At kung pampasaherong sasakyan ng sangkot, di na raw basta-basta marerenew ang lisensya at prangkisa ng sasakyang minamaneho. Pag nag-register kayo ng driver's license, nag-renew, hindi kayo makaka-renew. Naka-alarm po sa LTO yung pangalan ninyo. In-ignore ninyo as the vehicle owner or operator of the bus, hindi po rin kayo re-register unless you settle your account. May mga itatakda na ring lane para sa iba't ibang sasakyan. Yung bus, gagamitin nila yung unang lane mula sa sidewalk, first lane from the sidewalk. Yung namang motorsiklo at saka PUJs, yung second lane. Pwede raw gamitin ng taxi at mega taxi ang 3rd hanggang 9th lane ng Commonwealth Avenue, habang para sa mga mag-U-turn lang ang huling 2 lane sa kaliwa. Kanya-kanya naman reaksyon ang publiko rito. Kung ano lang kalalabasan, kung okay o hindi, okay lang o yun. Mababawas yung aksidente at saka lulog yung traffic, gawa ng wala na pong pasaway sa kalsada. Ako si Sherry Ann Torres, ang iyong saksi. Samantala, muli po magtataas ng presyo ng produktong petrolyo ang ilang kumpanya ng langis. Ikatlong pagtataas na yan ngayong taon. Simula mamayang alas 12:01 ng madaling araw, tataas ng piso kada litro ang diesel ng Shell. 75 sentimo sa kerosene at 50 sentimo sa gasolina. Pareho rin ang ipatutupad na dagdag presyo ng PTT Philippines, pero sa gasolina at diesel lang. Mismo ang Department of Energy na ang nagsabi ng oil price hike ay dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng krudo sa world market. Naiyak ang pangunahing suspect sa bar exams blast na si Anthony Nepomuceno sa kanyang pagharap sa preliminary investigation ng Department of Justice. Biktima rin daw siya. Sinagot naman ito ng isa sa mga biktima na si Raisa Laurel. Ang kanila naging palitan sa report ng saksing si Teresa Andrada. Bakit po ako nandito? Bakit po kami nandito? Yun ang hindi ko pa rin po alam. Kaya po naiyak po ako. Di napigilan ng pangunahing suspect sa bar exams blast na si Anthony Nepomuceno na mapaluha habang pinanunumpaan ng kanyang ina at kapatid ang kani-kanilang salaysay sa preliminary investigation ng DOJ. Sa sinumpaang salaysay ni Nepomuceno, mariin niyang itinanggi ang alegasyong siya ang naghagis ng granada na ikinasugat ng marami, kabilang ang law student na si Raisa Laurel sa pagtatapos ng bar exams noong September 26. Wala raw batayan ng mga otoridad para suportahan ito. Katunayan, nung araw daw na yon, nasa Riverbanks Mall daw siya sa Marikina para mag-canvas ng sapatos. Sinigundahan niya ng kanyang inang si Maria Luisa sa kanyang sinumpaang salaysay. Nakasaad dito na humingi pa raw sa kanya ang anak ng pandagdag na pera para pangbili ng sapatos. Bukod sa kanyang ina, nagsumiti rin ng statement ang nakababatang kapatid ni Anthony na si Antoinette, pati ng isa niyang kaopisina at kabrad sa Alpha Phi Omega Fraternity. Sabi pa ni Anthony, mapapatunayan ng palitan ng text niya at ilang kaibigan na nasa Marikina siya nang mangyari ang pagsabog. Kaya hiling niya, i-dismiss na ang reklamong multiple frustrated murder at multiple attempted murder laban sa kanya. The truth will set me free po. Para kay Raisa po, tsaka po sa mga biktima po. Pareho lang po kaming biktima lahat po. Sana po lumabas po yung katotohanan sa at the end po nitong investigasyon po. Nabasa ng bomb blast victim na si Raisa Laurel ang pahayag ni Nepomuceno sa pamamagitan ng official Twitter account ng GMA News. Sinagot yan ni Laurel sa pamamagitan din ng Twitter. Bahala na raw ang Diyos kay Nepomuceno. Teresa Andrada ang inyong saksi.
Sa ibang balita, kung dati nagbabanggaan po ang gobyerno at simbahan sa usapin ng Reproductive Health Bill, tila nagkakasundo na sila ngayon sa Responsible Parenthood Bill. Pero reklamo ng isang grupo ng kababaihan, bakit tila raw hindi sila kasali sa usapan? Saksi si Pia Arcangel. Sa pulo ng ilang obispo at ilang opisyal ng gobyerno, lumutang ang posibilidad na iatras na ng Malacanang ang pagsusulong sa Reproductive Health Bill. Kapalit nito ang Responsible Parenthood Bill na mas tanggap daw ng simbahang Katoliko. Sa panukalang ito, imbis na kontrolin ang paglobo ng populasyon, mas pagtutuunan daw ng pansin ang pagsulong ng tamang pag-aalaga ng mga magulang sa kanilang mga anak. Di na rin daw itutulak ang anumang paraan ng family planning, lalong-lalo na yung artificial methods gaya ng condom at pills. Pero ang pagsulong ng palasyo sa Responsible Parenthood Bill, hindi raw nangangahulugang pagsuporta rin ng Kongreso. We cannot impinge on the right of the legislature to come up and enact laws. What we can do is also to mention to the legislature our proposed RH, our Responsible Parenthood agenda. Pag sinabi lang naman, parang rehash lang ng RH bill, but it has the name Responsible Parenthood, definitely the church will reject it. At tuloy raw ang pagtutol ng simbahan sa kahit anong batas kung ididikta raw nito sa mga tao ang paggamit ng contraceptives na hindi raw naaayon sa kanilang mga turo. The difference between natural family planning and artificial family planning is that artificial family planning from the beginning is already close to life. Sa gitna ng paggulong ng dialogo ng simbahan at gobyerno, umaangal ang Democratic Socialist Women of the Philippines. Bakit daw walang naimbitahan sa sektor ng mga kababaihan na pangunahing apektado ng isyong ito? Pag pinag-uusapan yung reproductive health, hindi naman yung mga obispo na mamatay. Hindi naman sila yung nanganganak. Ako si Pia Arcangel, ang inyong saksi. At sama-sama natin saksihan. Una sa saksi, isang NGO nagbibigay ng libreng edukasyon sa mga street children sa pamamagitan ng mobile education van. Heart Evangelista, ano kayang reaksyon sa video umano ng boyfriend na si Daniel Matsunaga na nakikipaghalikan sa isang babae sa elevator? Pinagagawang star player na Ateneo Blue Eaglets sa si Kiefer Ravena. Sa Ateneo pa rin maglalaro ngayon sa Senior Division ng UAAP Season 74. Balitang hatid na nag-iisang liga ng katotohanan. Sama-sama nating pagiging saksi.